Tumayo po tayong lahat. Tayo po'y sumadaling manalangin. Dakilang Diyos, marami pong salamat na kami po ay nakalapit sa unang linggo ng taong ito para po sa pangapanalangin. Narinig nyo po ang mga heart's desire ng kanilang mga panalangin at mga bagay na hinihintay pa, Panginoon, sa mga panalangin. Tunay dakilang Diyos na sa aming paglapit ay wala po kaming inaasahang sino man kundi kayo lamang. Dalangin ko, Panginoon, ang patuloy niyong pagpapala sa inyong mga anak. Unang panalangin, unang taon, unang paglapit, unang pagsamba namin sa inyo. Dalangin ko, Panginoon, ang taong ito'y maging mabunga, maging mapagpala, at patuloy kaming gumawa habang kami naghihintay po sa inyo. I-bless niyo po ang kabuuan ng programa, i-bless niyo po ang bawat isa. I-bless nyo rin po ang inyong mga salita. Ito ay aking hiling at manalangin sa ngalan po ni Jesus. Amen. Psalms chapter 35 verse 10 to 28. All my bones shall say, Lord, who is like unto thee, which deliverest the poor from him that is too strong for him, yea, the poor and the needy from him that spoileth him. False witnesses did rise up, they laid up to my charge things that I knew not. They rewarded me evil for to good, to the spoiling of my soul. But as for me, when they were sick, my clothing was sackcloth. I was humbled my soul with fasting, and my prayer returned into mine own bosom. I behaved myself as though he had been my friend or brother. I bowed down heavily, as one that mourneth for his mother. But in mine adversity they rejoiced, and gathered themselves together. Yea, the abjects gathered themselves together against me, and I knew it not. They did tear me, and ceased not. With hypocritical mockers in feast they gnashed upon me with their teeth. Lord, how long wilt thou look on? Rescue my soul from their destructions, my darling from the lions. I will give thee thanks in the great congregation. I will praise thee among much people. Let not them that are mine enemies wrongfully rejoice over me, neither let them wink with the eye that hate me without a cause. For they speak not peace, not they devise deceitful matters against them that are quiet in the land. Yea, they opened their mouth wide against me and said, Aha, aha, our eye hath seen it. This has seen, O Lord. Keep not silence, O Lord, be not far from me. Stir up thyself and awake to my judgment, even unto my cause, my God and my Lord. Judge me, O Lord my God, according to their righteousness, and let them not rejoice over me. Let them not say in their hearts, so we would have it. Let them have it, we have swallowed them up. Let them be ashamed and brought to confusion together that rejoice at mine hurt. Let them be clothed with shame and dishonor that magnify themselves against me. Let them shout for joy and be glad and favor my righteous cause. Yea, let them say continually, Let the Lord be magnified, which hath pleasure in the prosperity of his servant. And my tongue shall speak of their righteousness and of thy praise all the day long. May the Lord bless us through the reading of his word. Oh
Tayo po yumuko at tumikit, tayo po manalangin. Dakilang Diyos na aming Ama na mapagpala sa lahat. Maraming salamat po, Panginoon, sa lahat po ng kabutihan niyo po sa aming buhay, Panginoon. Sa kabila ng aming pagkukulang, ay nananatili po kayong tapat sa amin, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sapagkat meron po kaming kalakasan na nagmumula sa inyo, Panginoon. Dalangin ko po, Panginoon, nagabayan niyo po ang bawat isa na tatayo sa likod ng pulpito, Panginoon. Maging ang mga ngaral ng inyong salita, Panginoon. Maging ang makakarinig nito, Panginoon. Buksan niyo po ang aming puso't isipan, Panginoon, upang maunawaan po namin ang inyong mga salita, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, sa lahat po ng ginagawa niyo po sa aming buhay, Panginoon. Gabayan niyo po ang aming programa. Gabayan niyo po ang aming mga instrumentalist, Panginoon, at ang mga ngaral ng inyong salita. Maging ang bawat isa, Panginoon. Dalangin ko rin po, Panginoon, na lagi niyo pong itama ang aming puso pagdating sa paglilingkod namin sa inyo, Panginoon. Patawarin niyo po kami sa aming mga pagkakasala at pagkukulang, Panginoon. Patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan. Pagpalain niyo po kami sa umagang ito. Sa pangalan ni Jesus, Amen at Amen. Tayo po ay manatiling nakatayo at tayo po ay umawit ng dalawang himno. Page 48, Onward Christian Soldiers. Ready, sing. Onward, Christian soldiers, marching as to war, with the cross of Jesus going on before. Christ the royal master leads against the foe, forward into battle, see his banner goes. Onward, Christian soldiers, marching as to war, with the cross of Jesus going on before. At the sign of triumph, Satan's hosts that flee. On then, Christian soldiers, on to victory. Hell's foundations quiver at the shout of praise. Brothers, lift your voices, loud your anthems raise. Onward, Christian soldiers, marching as to war, with the cross of Jesus going on Last before. Onward then, ye people, join our heavenly throng. Then with our sure voices in the triumph song, glory loud and honor unto Christ the King. This through countless ages, men and angels sing. Last chorus. Onward, Christian soldiers, Marching as to war, with the cross of Jesus going on before. Next song on page 39. When the battle's over. Ready, sing. I, a soldier of the cross, a follower of the Lamb, and shall I fear to own his cause, To speak his name, and when the battle's over, we shall
wear a crown. We shall wear a crown. We shall wear a crown. And when the battle's over, we shall wear a crown in the New Jerusalem. Wear a crown, wear a crown, wear a bright and shining crown. And when the battle's over, we shall wear a crown in the New Jerusalem. Second verse, lahat po ng mga kababaihan. Must I be carried to the skies on flowery beds of ease, while others fought to win the prize Sing on. and sailed through bloody seas? Chorus. And when the battle's over, we shall wear a crown. We shall wear a crown. We shall wear a crown. And when the battle's over, we shall wear a crown in the New Jerusalem. Wear a crown. Wear a crown. Wear a bright and shining crown. And when the battle's over, we shall wear a crown in the New Third verse, lahat ng mga kalalakihan. Are there no foes for me to face? Must I not stem the flood? Is this my world a friend to grace, to help me on to God? And when the battle's over, we shall wear a crown. We shall wear a crown. We shall wear a crown. And when the battle's over, we shall wear a crown in the New Jerusalem. Wear a crown. Wear a crown. Wear a bright and shining crown. And when the battle's over, we shall wear a crown in the New Jerusalem. Tayo po'y makakaupo ng lahat.
Kristo. Tayo po ay dumako na sa ating pagkakaloob. Let us sing on page 9, Great is Thy Faithfulness. Ready, sing. Great is Thy faithfulness, O God, my Father. There is no shadow of turning with Thee. Thou changes not Thy compassions, they fail not. Thy faithfulness, great is Thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, Thy hand hath provided. Great is Thy faithfulness, Lord, unto me. Seconds. Summer. Maaari niyo na pong ilagay ang inyong mga tithes and offerings. Moon and stars in their courses above, join with all nature in manifold witness to Thy great faithfulness, mercy and love. Chorus. Great is Thy faithfulness, great is Thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, Thy hand hath provided. Great is Thy faithfulness, Lord, unto me. Last verse. Pardon for sin and tayo po lahat ay tumayo na. Thine own dear presence to cheer and to guide, strength for today and bright hope for tomorrow. Blessings all mine with 10,000 beside. Great is Thy faithfulness, great is Thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, Thy hand hath provided. Great is Thy faithfulness, Lord, unto me. Tayo po'y manalangin. Panginoong dakila at makapangyarihan, maraming salamat, Panginoon, sa mga biyaya na patuloy niyo pong binibigay sa amin, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa buong taon na iningatan niyo po kami, ibinigyan niyo po kami ng inyong biyaya kahit na po kami nagkukulang. Tunay nga pong great ang inyong faithfulness sa amin, Panginoon. At maraming salamat, Panginoon, sa bagong taon na ibinigay niyo po sa amin. Sa taon na ito, Panginoon, kayo po ang gumabay, Panginoon, sa amin. Sa mga wisdom, Panginoon, ibibigay niyo po sa amin. Sa mga desisyon na aming gagawin sa araw-araw, Panginoon. Panginoon, binabalik po namin sa inyo ang aming mga
offering and tithes, Panginoon. Kayo po magpala, Panginoon, sa isa't isa sa amin, Panginoon. Ibalik niyo po ito, Panginoon, ng sobra, Panginoon. Pagpalain niyo po kami, Panginoon. Ingatan niyo po kami sa buong maghapon sa pangalan ni Jesus. Amen. If you could see what I once was, if you could go with me back to where I started from, and I know you would see a miracle of love that took me gently to this place. I'm here to say I'm nothing but a sinner saved by grace. I'm just a sinner saved by grace. When I stood condemned to death, He took my place. Now I grow and breathe in freedom. With each breath of life I take, loved and forgiven, backed with the living. I'm just a sinner saved by grace. How could I boast of anything I've ever seen or done? How could I dare to claim as mine the victories God has won? Where would I be had God not brought me gently to this place? I'm here to say I'm nothing but a sinner saved by grace. I'm just a sinner saved by grace. When I stood condemned to death, He took my place. Now I live and breathe in freedom. With each breath of life I take, loved and forgiven. I'm backed with the living. I'm just a sinner saved by grace. I'm just a sinner saved by grace.
ating mga unang programa, panalangin, pagbabasa ng salita ng Diyos. Alam niyo po, pagkatapos ng putukan nitong huli ay, alam niyo, napapansin ko lagi pagkatapos ng putukan, nakikita ko yung mga nagaganap na mga fireworks. Sabi ko, ang daming nasusunog na pera. Nakikita ko yung Shangri-La, okay? Kita ko yung Greenfield, nakikita ko yung Pasig, BGC. Sabi ko, ang alam nyo, almost 1 million yung ginagastos para mag-set up ng mga ganyang fireworks. Sabi ko talaga, pag uwi namin, kita mo, nagkalat, yung mga papel, di ba? Kasi mga nakuha natin mga mga kaugalian, na mga sumakop sa atin, ginaya naman natin. Pero tayo talaga, ang ginagawa natin, nagpapasalamat tayo sa Panginoon. Tayo po ay biniless ng Diyos at nakatulay tayo ng 2025. At sabi ko nga, Panginoon, kung ano man yung mga pagkukulang at hindi ko nagawa, magawa ko ngayon 2026. At ang aking panalangin, talagang i-bless lalo ng Panginoon ng church natin, i-bless ang bawat mananampalataya this 2026. Alright, at bati muna tayo sa mga nakakasama natin. Ang aking pinsan nasa Cambodia, Ate Edna Paras, Auntie Neneng, maraming salamat po. At kasama na dyan ang aming ima, ang aking mga pinsan sa Isabela. Magandang umaga po sa inyo. At si Trixie Ramirez. Sino ba tong Ramirez? Si Tintin ba ito? Okay. Iba itsura niya. Bakit parang may nguso? And then, ang aking kapatid, aking kakambal, si Tol. Sa Calamba, Laguna naman po ito. And then, Brother Eugene Kabaya, kasama ba natin? Wala siya ngayon, At yung iba naman ay andito yung iba. Now, of course, Gwyneth, okay, nakasama natin. Sabi niya, good morning po, Pastor. Okay, pupunta tayo mamaya. Saan ba siya ngayon Sa Amang Rodriguez. So, malapit lang. Nakakadalaw ako mamaya. Okay, pag-pray po natin siyang mabuti. At maging okay ang baby. At hindi siya nahawa. At talagang malaking factor, mga kapatid, ang ating kalusugan para hindi tayo maapektuhan. Okay. Magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning, mga kapatid. Buo ba mga daliri ninyo? Mga buo? Okay. At purihin ang Panginoon. Looking forward tayo. Bukas ba may pasok na? Nako po. Wala. Yung mga hindi nag-aaral, walang pasok. Pero yung mga nagtatrabaho, kailangan nyo lalo magsikhay. Lalo kayong pagpalain ng Panginoon. Okay? So, tumayo na po tayong lahat at tayo po ay magbabasa na ng salita ng Diyos. Mula po sa aklat ng Mateo, Book of Matthew. Pagkatapos ng putukan, makikita mo yung biglang, yung espiritu ng taon, biglang baba. Yung bang, ang saya-saya, mamaya pag wala ng putukan, nakatingin ka na lang sa paligid mo. Tapos titingnan mo sa baba, dami mong wawalisin. Dami mong lilinisin, Ang dami mo pang gagawin pala, Yung bang espiritu na biglang babang ganon, daming busog, daming lasing, ang ambulansa, parit-parito. Narinig niyo ba mga ambulansa dyan sa kalsada? Ang daming inaatake, Pagka yung meron kang very observant ka sa mga nangyayari. Okay. Matthew chapter 13. Basahin po natin. And then ipitin niyo po ang Galatians chapter 6. Galatians chapter 6, Matthew 13. Galatians chapter 6, 6 to 11, and then Matthew 13, 1 to 8.
Matthew chapter 13, 1 to 8. Ready? Read. The same day went Jesus out of the house and sat by the seaside, and great multitude were gathered together unto him, so that he went into a ship and sat, and the whole multitude stood on the shore. And he spake many things unto them in parables, saying, Behold, a sower went forth to sow. And when he sowed, some seed fell by the wayside, and fowls came and devoured them up. Some fell upon stony places where they had not much earth, and forthwith they sprang up, because they had no deepness of earth. And when the sun was up, they were scorched, and because they had no root, they withered away. And some fell among thorns, and the thorns sprang up and choked them. But other fell in good ground, and brought forth fruit, and some 100, some 60-fold, some 30-fold. Who had an ears to hear, let him hear. Galatians chapter 6. Verse 7. Be not deceived, God is not mocked, for whatsoever a man soweth, that shall he also reap. For he that soweth to his flesh shall of the flesh reap corruption, but he that soweth to the Spirit shall of the Spirit reap life everlasting. And let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap if we faint not. Last, verse 10. As we have therefore opportunities, let us do good unto all men, especially unto them who are of the household of faith. Of verse 11, ye see how large a letter I have written unto you with my own hand. Gaano daw kalalaki yung mga titik na to, no? Malalaki ba sulat ninyo? Pag malalaki sulat ninyo, ano ibig sabihin? Galit na galit kayo, di ba? Parang meron kayong ine-emphasis, ano? How large my print, how my handwriting, sabi ni Paul. I have written you unto you with my own hand. God is not mocked concerning our sowing and reaping. Manalangin po tayo. Panginoon, pagpalain niyo po ang araw na ito, pagpalain niyo po kami, pagpalain niyo po ang inyong mga anak. Tahimik ang aming paligid ngayon, dakilang Diyos. Naririnig namin ang ilang huni ng ibon, ang pag-ikot ng electric fan, ang ilang tunog sa labas. But still, Panginoon, we need a still small voice ng Holy Spirit sa amin. Hindi ang anumang bagay na naririnig ng aming tainga physically, kundi yung pagkilos ng banal na Espiritu sa aming mga puso. At doon po kayo gumagawa. Doon kayo kumikilos sa amin. Huwag namin ma-miss ang araw na ito na may maganda po kayong plano sa amin. I-bless nyo po ang bawat isa. I-bless nyo po ang inyong mga anak, kasama po ng mga nakakasama namin sa online. Pagpalain nyo po ang inyong lingkod. Pagpalain nyo po ang inyong mga salita. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen at amen. Makakaupo na po tayo. As I said kanina, ang third Sunday po natin ay annual meeting. Magdadala po tayo ng pagkain by family. At gusto ko po magkaroon tayo ng feasting. Ang church natin magluluto ng kanin at ulam para pa sa lahat. Pero kung meron kayong iluluto, dagdagan nyo na ng konti sapagkat gusto ko rin pong matikman ang inyong mga luto. At kung ano po yung mga specialty ninyo. Pero pagkatapos nito, meron po tayong inihanda dyan. Bahala na si Ma'am Joyce. At siya po'y nagluto ng pansit, nagluto ng pansit canton, naging pansit mga kapatid. Pagka ganun pala niluto mo yung pansit canton sa gabi, kinabukasan nagiging pansit. So meron tayo dyan kahit papaano pampahimagas pagkatapos po natin. Okay lang po ba yan? Pastor, dumidighay pa ako sa kinain ko. Okay? Okay lang yan. At least alam mong hindi ka gutom. Ha? Alright. So ngayong umagang ito, ngayong araw po na ito ay ang magiging tema po natin, katulad ng nabanggit ko, ay ipag-pray nyo po mabuti ito sa sarili po ninyo. To your personal life. At ito po ang gusto kong makita. To multiply in 2026. And that is my message tonight, or this morning. Mag-multiply po tayo
dumami po tayo. Hindi po yung operation katulad ng binanggit ko kanina na subtraction. Ano na subtraction ako? Ano ba sa Tagalog na subtraction? Pagbabawas. Ayaw po natin nun. Kung meron tayong bawas sa timbang, bawas sa laki ng tiyan, bawas sa bisyo, yung bawas bisyo, tanggal bisyo dapat. Bawas, okay? Yun lang dapat maging maganda sa pagbabawas, yung minus. At ayaw din natin ng division. Sapagkat ang division sa Bible, nagkakabaha-bahagi. Ang church, iisa lang katawan ni Kristo, pero yung katawan ni Kristo, nagiging dalawa. Hindi naman dapat ganon. Sapagkat iisang katawan lang po tayo. Iisang katawan, pero may kanya-kanyang bahagi. Okay? Isang katawan, isang puno, isang pamilya, pero may kanya-kanyang part. Okay? Now, bakit multiply? Ang multiplication po ay increase. Ito po ay in number. To increase in number or to increase in quantity. Dumami. Yung iisa, gusto mo dumami, di ba? Yung kakaunti, gusto mo lumawak pa. To produce more quality. Kaya po, this 2026, mga kapatid, sa third week of July natin, o January, iyan po ang pag-uusapan natin. Ano yung mga bagay na meron ka na last year? Nakikinig po ba kayo? Meron ka na last year eh. Yung kinakailangan na lang i-maintain mo, hindi lang i-maintain mo, i-improve mo, at dumami pa. Para nang sa ganon, makita mo na ang Diyos gumagawa sa iyo, at yung mga blessing na meron ka ngayon, kung may trabaho ka, nagnenegosyo ka, nag-aaral ka, mas lalo mong ma-appreciate ang buhay mo bilang mananampalataya. Hindi yung suntok ka sa buwan, nakikipagsapalaran ka, kung ano nangyari 2020, 25, ganun na naman. Mga kapatid, napakasakit marinig sa isang tao na kapag tinanong mo, kamusta ka na? Venus, kamusta ka na? Mami Carmelita, kamusta ka na? Sister Irene, kamusta ka na? Brother Romar, kamusta ka na? Sister Beb, kamusta ka na? Ang sasagot nyo sa akin. Di ba ganyan pa mukha nyo, hindi pa ka nagsasalita. Ang sagot. I'm fine. Sumasagot siya, naririnig niya, nakikipag-cooperate siya. Yung mga anak natin, gaganyan yan, pero nakikinig yan, di ba? Tulungan niyo ako, pag may tinuro agad ako. Si Allen, na habang nagsusulat, nakikinig eh. Di ba? Kuya Emer, nakikinig, di ba? Kahit malayo inisip, nakikinig kayo eh. Yung bang, alam mo na meron kang nagawa naman kahapon, pero parang hanggang dun lang. Pero this time, mga kapatid, God loves multiplication. God loves increase. God loves numerically nagpo-produce ng marami. Yung mga anak nyo ba, pag nakikita nyo dumadami, natutuwa kayo? Nadagdagan. Meron ako may napanood akong, ewan ko kung mababalikan ko yung patalastas na yan, Si Nena, kumakanta siya, tapos habang kumakanta siya, dati nag-iisa lang siya, hindi nag-family planning yung tatay nana. Tapos habang kumakanta siya, dumadami yung mga bata sa likod. Ewan ko kung family planning, Tapos ang bandang huli, siya na yung malungkot. Nung una masaya, sa bandang huli, dumadami. Yung pala yung mga batang dumadami sa likod, mga kapatid niya. Sabi ng mga magulang nung araw, sabi, sa unang banda, napakahirap daw, pero bandang huli, pagka naging successful na yung mga yan, makikita mo na yung bunga. Now, what I'm trying to this sa message po natin, na ang binasa po natin, mga kapatid, ano pong nakita ninyo, para maabot niya yung mga taong sumusunod sa Kanya. Tumawid ang Panginoon, ang sabi diyan, Jesus went out to the house and sat by the seaside. So may bahay, tapos sa harapan ng bahay na yon, ano daw? Merong tabing, may sea, may dagat. Na-imagine nyo po, pagka kayo magpapahinga, gusto nyo mag-out of town, di ba? May bahay, may dagat, at ang sabi ng Panginoon, and sat by the seaside. Imagine nyo po. Tapos, hindi lang yun, akala mo, nagpapahinga ang Panginoon eh, di ba? Parang okay eh. Pero hindi, mga kapatid eh.
ang sabi ng verse 2, and great multitude. Imbes na andun ang Panginoon, tumatanaw sa dagat, nagre-relax siya, nandun sa tabi ng bahay. Mga kapatid, ang sabi ng Biblia, great multitude were gathered together unto him so that he went into the ship. So sa sobrang dami ng taong sumusunod sa kanya, hindi na nakapagpahinga ang Diyos. Ang ginawa ng Panginoon, hindi siya sa bahay nagpunta para hindi lalo siyang malapitan. Sumakay siya ng ship. Sumakay siya ng bangka. At ang sabi diyan, so he went into a ship and sat, and the whole multitude stood on the shore. O imagine nyo na kung anong itsura nito. Nandun ang Panginoon sa bangka, at para hindi na siya masiksik, may pagitan na sa kanilang dalawa. At ang sabi po diyan, multitude stood on the shore, and he spake many things unto them in parables, saying, behold, a sower went forth to sow. Parang sinasabi ng Panginoon dito, andito ang magtatanim andito ang magsasaka para magtanim. Nakita ng Panginoon na yung mga taong ito ay sumusunod sa Kanya at ito yung mga dapat taniman. Siya yung magtatanim, siya yung magsasaka. Meron siyang daladalang binhi. Nandito ang mga taong makasalanan. Andito ang mga taong sumusunod sa Kanya. Meron siyang mga binhi na dapat maitanim sa mga tao. At ang sabi ng Panginoon, nagbigay siya ng halimbawa ng parable. Sa unang parable, sa verse 4, he sowed some seed. At ito daw ay naitanim. Yung mga binhi ay naitanim sa tabi ng daanan. Anong sabi? Nung ito daw ay naitanim, sa tabi ng daan, dumating ang mga ibon, yung mga naitanim sa tabing daan, anong nangyari? Kinuha, tinuka, ginawang pagkain. Nakakalungkot mga kapatid. Tignan nyo po ang picture na sinasabi rito. Ginamit ng Panginoon ang pinakamalapit sa buhay ng tao, yung farming. Para mag-grasp agad, para makuha agad ng mga tao. Gumagamit siya ng mga ganitong kwentong panlupa. That is the parable, na merong makahulugang langit. That is parable. Now mga kapatid, anong sabi? Merong naitanim ang Panginoon sa tabi ng daan, pero dumating ang mga ibon, tinuka. May tumubo naman, pero hindi dumami. At ang sabi ng verse 5, meron din siyang tinanim, pero ang sabi diyan, hindi ganoon kadami. Some fell upon the stony. Nung naghagis din ang Panginoon, sa dami ng mga tao, kasi ang tinutukoy niya rito, multitude. Iba't ibang klase ng lupa ng tao. Iba't ibang klase ng puso ng tao. Iba't ibang klase ang pagtanggap ng tao, ang tinutukoy niya rito. And some fell on the stony. Mga kapatid, anong sabi? Naihagis, tumubo naman, pero yung kanyang ugat hindi bumaon sa lupa. Kasi nga matigas Tingnan nyo po kung anong klaseng ito. Pero ang sabi diyan, uminit, sumikat ang araw, pero yung kanyang ugat, hindi bumaon. Yung ugat, mga kapatid, sa halaman, kapag yan ay nakalabas, ano mangyayari? Mamamatay din. Ganun po ang nangyari doon sa pangalawang bahagi. At yung pangatlo, verse 6, and when the sun was up, they were scorched, and because they had no root, and they withered away. At yung pangatlo, some fell among the thorns, and the thorns sprang up and choked them. Yung iba naman, naihagis din sa lupa, okay din naman, pero dun sa lupa, may mga kasamang tumubong kasabay. May mga damo. Pag naglalakad ka, at natapakan mo, at nadaplis yung binti mo dyan sa damo na yan, masakit. Yung iba, may mga matutulis na bagay. Ano man tawag niyo yung iba dyan? Dayami? May talahib? Ibig sabihin, nung naitanim yung binhi, tumubo, pero may mga talahib, may mga ilang damo, may ilang mga dayaming kasabay na tumutubo ng magandang binhi. Yung sustansya, yung lakas, yung ganda, mga kapatid, hindi nakuha ng mabuting binhi, nakuha ng damo. Ibig sabihin, naging malnourished yung isang binhi o yung mga binhi na dapat lumago ng tama. Now, ano pong sabi ng Biblia?
And some fell among the thorns, and the thorns sprang up and choked them. But other fell into good ground. Mga kapatid, pero hindi pa rin matatawaran na kahit anong paghihirap sa pagtatanim, meron pa ring bungang magandang lalabas. At ang sabi ng Biblia, may good ground and brought forth fruit, some 100, some 60-fold, and some 30-fold. Now mga kapatid, dyan po natin kukuhain ang ating magiging tema this 2026. Mga kapatid, nandiyan ba kayo? If we want to multiply this 2026, make it sure na yung ihahagis na binhi ng Panginoon, hindi stony. You check yourself. Sa mga nanonood sa atin, sa mga nakakasama natin, if we want to be multiply, to be fruitful, to increase in quantity, in numbers, you have to check kung nasan ka dito. Mga young men natin, young ladies natin, if you want to be blessed by God, sa inyong pag-aaral, check your status, the status of your heart. Baka marami ng dumi yan, marami ng dawag yan, baka marami ng bato yan, baka mismong bato na yan. Yung isa dyan, malungkot nakakalungkot Sabay naman tumubo, pero ang nanaig, yung dayami. Hindi pa preacher meron pang isang klase ng damo na may tinik parang saluyot Kinakain ko yun Kulitis yata tawag namin doon. Kapamilya siya ng saluyot Okay, yung mga kumukuha sa inyo ng damo dyan, isa yan sa pinakamahirap kuhain na damo. Na kapag hindi mo napansin, masusugatan ka, pero kinakain namin yon sa probinsya. Ang pinakamabigat dyan, yung bang akala mo nasa church, pero may kasabay siyang nagsisimba sa kanyang katawan. Nakuha niyo po? Yung bang naglilingkod ka sa Panginoon, pero meron kang hindi sinusuko. Yung bang bagay na meron dapat kang ibigay sa Panginoon, pero ayaw mong isurrender. So, iyan yung bagay na dapat ma-check natin this 2026, kasi mga kapatid, nakapanghihinayan kapag ka sa loob ng isang linggo, hindi ka nagkaroon ng target, ng plan, ng goal sa buhay mo. Are you still there, mga kapatid? Mga young people natin, mga estudyante, whether you are grade school, high school, nasa ano ka na, i-check po natin. Lalo na sa ating mga professional, sa ating mga nanay at tatay. Tayo po ang gagamitin ng Diyos para maging successful ang mga anak po natin. Especially tayong mga kalalakihan. Nasa sa atin iniatang ang magiging tagumpay ng ating pamilya. Mga lalaki, nasa sa atin po, nakabalikat ang napakalaking responsibilidad para maging maayos ang ating tahanan. Now mga kapatid, what are these things? Kasi ang sabi ng Biblia, dahil good ground and brought forth fruit, some 100, mga kapatid, yung isang binhi, yung isang butil, yung isang wheat na ito, kapag ito'y naitanim, mga kapatid, pagka sinabing fold, 100 fold, mga kapatid, isang bigkis yan, na binubuhat yan at masayang-masaya ang magsasaka kapag marami siyang naani. At ang sabi ng Biblia, 100-fold, 60-fold, and some 30-fold. Mga kapatid, saan tayo dito? Anong klaseng puso, anong klaseng pagtatanim ang ginawa ng Diyos sa atin? Are you still there, mga kapatid? Parang, ang pakiramdam ko, mga kapatid, parang inaantok pa kayo. May hangover pa yata kayo. At parang hindi kayo makapaniwala na bukas ay babalik na kayo sa normal nyong buhay. Sino sa inyo ang maagang-maaga pa lang ay okay na kayo? Linis na kayo, marami na kayong nahawi sa bahay ninyo, nakita nyo na ang aparador ninyo, pagpasok ng January, kaganda na pagkakasalansan talaga naman, ano? Pagkakuha ng sinampay, amoy daw ni pa, tapos
Titiklop mong ganyan. Ha? O pagpasok ng 2026, yan na naman. Di ba? Pagtingin mong gano'n sa lababo, palagay ko dapat kayo mag-ikot ng bahay ninyo mga kapatid para makita nyo may pagbabago naman. Ha? Linisin nyo yung mga sapatos, okay? Linisin nyo mga bag, yung mga babalik sa klase, itaktak nyo yung bag ninyo, ha? Tignan nyo, baka may mga pinagtasahan pa ng lapis dyan, ha? Baka meron pang mga tissue dyan. Tignan nyo ang improvement kung paano kayo kikilos, ha? Baka may baunan pa, okay? Baka meron pang toothpick dyan, o ano ba yan? May medyas pa, okay? Nakikwento ko ba sa inyo na nung ako'y nagtuturo sa Blessed Hope, unang araw ng pasukan ng school, ang ginawa namin, naglinis kami. Hindi nilinis ng mga estudyante yung bag nila sa bahay. Doon kami sa classroom naglinis mga kapatid. Nung aking itinataktak mga kapatid, may nalaglag pang medyas, may nalaglag pang tinidor. Ang pinakahuling nalaglag mga kapatid, gagamba. May gagamba sa loob ng bag. Tignan nyo yung mga bag ninyo, baka may bubut dyan. Ha? Now mga kapatid, ano sinasabi natin dito? We have to see kung ano ang gagawin ng Diyos sa taong ito. Nakikita po natin yung principle of sowing na ginawa ng Panginoon. The principle of sowing is that kung ano ang magiging tanim mo ngayong taong ito, ano man ang ihahagis mo ngayon sa puso mo, sa lupa na sa puso mo mismo, yan din ang aanihin mo sa loob ng isang taon. So the principle of sowing is that nakita po natin, the Lord gives us this principle to serve as a warning, as an encouragement. It is a statement mga kapatid. Ito po ay irrevocable, hindi pwedeng baguhin ang prinsipyo ng pagtatanim. Kaya kung gusto nating i-bless ng Panginoon itong taong ito, gawin na po natin yung tama. Magtanim ka ng magtanim, darating ang panahon, aani ka. Sapagkat meron pong prinsipyo po ng pagtatanim. Kaya nga po, ang prinsipyo na to ay ina-apply sa Kristiyano kahit hindi sa Kristiyano. Kaya huwag kang magtataka, Kristiyano ka, wala kang ginagawa, pero ito hindi Kristiyano, may ginagawa. Siya pa yung biniless ng Panginoon. Nakakalungkot, kung tayo'y Kristiyano, mananampalataya tayo, hindi tayo binebless ng Panginoon. Dapat dagukan tayo, dapat kurutin yung puso natin sa bagay na yan kapag ganun ang sistema. Nalulungkot nga tayo. Nakikita nga natin kung sino pa yung walang pagkakilala sa Panginoon, sila pa yung binebless. Tayo na tumatawag sa Panginoon, tayo na nagpupunta sa church, tayo na kumikilala na may kaligtasan, pero tayo pa yung parang hirap na hirap sa buhay. Mga kapatid, sana mabago yung mindset po natin. Kaya po, yung prinsipyo po na ito, ang sabi ng Panginoon, doon sa binasa natin, kung ano yung tinanim mo, yun din ang aanihin mo. What you reap, what you will sow. Nagtanim ka ng pag-ibig, aani ka rin ng pag-ibig. Kung nagtatanim ka ng kasakiman, ng sama ng loob, mga kapatid, nako, hanggang kailan ilalagay mo yan sa puso mo? Mga kapatid, the principle is that we reap what we sow. We reap more than we sow. Kaya kapag nagtanim ka, mga kapatid, ang balik niyan mas marami. That is principle also. And when we reap, mga kapatid, we reap later than we sow. Hindi naman yung pag nagtanim ka ngayon, gusto mo ani ka agad. Hindi po ganon. Pag nagtanim ka ngayon, huwag mong bilangan ang Diyos, huwag mong utusan ng Diyos. Panginoon, bilisan mo yung araw. Panginoon, bilisan mo yung ulan. Hindi. Mga kapatid, kapag nagtanim tayo, may mga process tayong gagawin. May gagawin po ang Panginoon. Andyan pa po ba kayo? Nakikinig po ba tayong mabuti? I-apply po natin ito. Makinig po tayong mabuti. Kaya sayang po, sayang. Sana lahat nakikinig. Nandito po lahat ang ating mga kapatiran sa Panginoon. Now, makikita po natin not only the principle, but also the process. Ang proseso ng Panginoon, mga kapatid, ito.
kapag ang binhi ay tinanim, this is the principle, this is the process. Kapag ang binhi ay tinanim, mga kapatid, mamamatay yan sa ilalim ng lupa. Huwag dapat mamatay sa kamay mo. Kasi pag sa kamay mo namatay yan, hindi magbubunga yan. Kinakailangang ibaon yan. Kinakailangan mag-absorb ng mga nutrients yan, ng tubig, ng araw, para po mabuhay ulit. So the principle, para magbunga ng marami, alam niyo ano mga kapatid? Makinig kayo mabuti. It should die first. Bakit? Nakikinig po ba kayo? Yung binhing kinuha mo, buhay yan eh. Lagay mo sa rep. Lagay mo pakuluan, mga kapatid. Wala nang yan. Wala nang pakinabang yan. Pero kapag iyan ay mula doon sa bunga, kinuha mo yung buto, buhay yan mga kapatid eh. Pero para siya dumami, kinakailangan mo siyang ibaon. So there is a principle. It should die in the earth. Pero pag yan hinawakan mo, nilagay mo lang dyan, pwedeng tumubo, pero katulad ng analogy na binasa natin, tumubo pero pansamantala lang. Pero kung yan ay itatanim mo sa good ground, because the principle, kinakailangan siyang mamatay, pagkatapos niyang mamatay mga kapatid, at na-absorb niya ang lahat ng nutrients na kinakailangan niya para muling mabuhay, it will grow. Ano pong sinasabi natin dito? Katulad din ng Panginoong Hesukristo. Sabi ng John 12:23, the hour is come that the Son of Man should be glorified. John 12:24, verily, verily, I say unto you, except a corn of wheat, yung isang piraso lang, fall into the ground and die. Tignan niyo po yung sinasabi ng Panginoon. Nakikinig po ba? It abideth alone. But if it die, pag yan man ay namatay, ang sabi ng verse 24, it bringeth forth much fruit. And if I be lifted up from the earth, will draw all men unto me. Alam niyo kung saan niya sinutukoy ito? Tinukoy ng Panginoon yung kanyang sarili sa binhi. Ang sabi niya, unless I be lifted up at ako ay mamatay, ako'y muling mabubuhay. Nakuha niyo po yung principle? Kaya ang sabi ng Panginoon, katulad ko na parang isang binhi, when I be lifted up at the cross, ako'y mamamatay 3 days and 3 nights, I will rise again. Ang sabi ng Biblia, and will draw all men to me. Mga kapatid, kaya pala siya muling nabuhay para ang mga makasalanan na patay ay muling mabuhay din kasama niya. What is the principle? Kapag ka ang isang bagay na ibinigay mo sa Panginoon at talagang inilagak mo na sa Kanya, kaya ang sabi ni Pablo, I die daily. I am crucified with Christ. Ang sabi din ni Pablo, I mortify the deeds of the flesh. Kinakailangan mong patayin ang sarili mo para ka magbunga. Ito pinakamahirap mga kapatid. Ito pinakamahirap. Ayaw ng tao na pagkatapos niyang makakilala kay Jesus Christ, patayin niya ang kanyang sarili sa mga kasalanan. Kasi nag-i-enjoy pa siya. Ano yun mga bagay na yun? Bisyo, pride, jealousy, unforgiving spirit. Kaya ang sabi ni Pablo mga kapatid, I die daily para magbunga ko. Mga kapatid, gusto mo magbunga? You have to die. Kinakailangan mo makita ang sarili mo na hindi ka na. Mga kapatid, ang isang patay na sinasabi ni Pablo, I am crucified with Christ, yet not I, but Christ liveth in me. Ang sinasabi niya rito, kapag patay na ako, ang mga kasalanan na yan, wala na akong pakialam dyan. Nakakita na ba kayo ng patay? Yung patay na yun, mahilig sa manok. Nung idinaan yung gusto niya lechon gusto niya yung baboy, yung mga ano. Nung idinaan niyo sa katawan niya, sa ilong niya, gumalaw pa. May ganun ba? Wala namang ganun mga kapatid Patulad ng isang patay, manhid na siya pagdating sa mga worldly things. Kaya sinasabi ng Panginoon, for ye are dead and your life is hid with Christ. Kayo'y patay na.
Kayo'y naitago na kay Kristo na muling nabuhay. Kayo ganun din. Pero tayo bilang tao, susceptible tayo, nahahawa tayo ng mga bagay ng mundong ito. Kaya nga ang isang Kristiyano, bago siya pagkakilala niya sa Panginoon, na totally naman maiiwanan niya yung mga kasalanan yan eh. Kung yan ay naninigarilyo, kung yan ay umiinom, kung yan ay nagmumura, unti-unti. Hanggang sa later on, makita mo na kapag ikaw ay Kristiyano na, pero andyan pa rin ang mga worldly things, mga kapatid, ang hirap maglingkod sa Panginoon. Bit-bit mo yan, dala-dala mo yan. Minsan gagamitin pa ng dyablo yung mga kasalanan na yan. Sasabi, kita mo, nagpupunta ka pa ng church eh, ginagawa mo rin naman pala yan. Mga kapatid, that is the process ng binhi. Kung papaanong si Kristo, sinabi niya, lest I be lifted up, I will draw all men. Malibang mamatay ang binhing ito. Ito yung tukoy niya eh. Ako'y muling mabubuhay. So malibang ikay mamatay kay Kristo, ikay muling mabubuhay. At doon dadami ang bagay na binibigay sa iyo ng Panginoon. So what is the third point here, mga kapatid? Not only the principle of sowing, not only the process of seed, but also flowing in the service of God. I have only 3 points, mga kapatid. I hope andyan pa rin po kayo. What is flowing in the service of God? Ang sabi ng Galatians chapter 6 verse 9, let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap if we faint not. We plow in hope, gumagawa tayo, nagsasaka tayo, na pagkatapos nating itanim, huwag mong tingnan na hindi na ito tutubo. Kaya sabi dun sa binasa natin, as much as possible, live peaceably with all men. Yung trabaho nyo nga, di ba? Sisimulan nyo ng alas 8, matatapos kayo ng alas 5. Ayun, may pag-asa kayo. Pagkatapos ito, meron na akong magkano minimum? 600. Diba may pag-asa ka? Tatanggapin mo yon sa katapusan. Kinsenas o katapusan, yung iba naman tuwing Sabado. Andun yung pag-asa mo. Kasi nagtrabaho ka, nagtiyaga ka, nakita ka ng boss mo, nag-timer ka doon sa bandy clock, nagtrabaho ka, yung hope mo, pagdating ng kinsenas, ng Sabado o ng katapusan, ang pag-asa mo, ano? Tatanggap ako. Tama? Mga kapatid, ang church natin, ang pagpunta natin sa simbahan, every Sunday lang, 4 times a week. Yung Wednesday nga, minsan hindi pa natin napupuntahan yan. Pero andoon yung pagpapala na pang-eternal. Yung gagawin mo sa lupa, temporal. Pero yung ginagawa mo para sa Panginoon. When you plow in the service of God, mga kapatid, may blessing ang Panginoon. May pagpapala ang Diyos. Kaya po ang ating pong ginagawang plowing, yung pagsasaka po natin, that would multiply kung tayo po ay alam natin kung na kanino natin inaasa. Mga kapatid, ang paglilingkod natin sa Panginoon, hindi tsamba, dapat. Dapat sure tayo. Ang pagpoplo natin, yung pagsasaka natin, yung pagtatanim natin, mga kapatid, hindi na ito trabaho natin. Gawin mo lang yung part mo, magtanim, at kung ikaw naman ay nataniman, siguraduhin mo na hindi fell on the wayside, not fell on the stony side, not fell on the thorns, but fell on the good ground. Kapag yan ay naitanim sa tamang puso, ngayong taong ito, in 2026, hindi pa natin mabago ito, magpapagawa na tayo ng bago. Makikita po natin yung multiplication. Ang sabi ng Biblia, 100 folds, 60 folds, 30 folds. Anong ibig sabihin? Makikita mo ang blessing ng Panginoon. Ni-level up ka na. Yung mga trabaho ninyo, yung mga pagtitinda ninyo, yung pamamasukan ninyo, okay po yan. Okay po yan.
Pero kung magtitiwala ka pa sa Diyos at hindi mo siya i-compromise ng Sunday, ng prayer meeting, ng pagtatapat mo sa Panginoon, God will multiply you in 2026. Problema po natin yan dito sa ating lugar. Nakikipaghatakan tayo, una, sa pamilya, di ba? Hinahatak mo yung pamilya mo, ikaw naglilingkod ka, hinahatak mo yan. Ikaw na humahatak, darating din ng Sunday, minsan wala ka din. Di ba? Andyan yung nakatira ka sa isang community na nakikita mo ang tindi ng gawa ng mga sindikato. Di ba? Pagkilos ng mga, nakikita mo yan. Mga kapitbahay mo na ang tingin sa'yo, mula ulo hanggang paa. Di ba? Ang church natin, dumaan sa matinding pagsubok, mga kapatid. Binibuild natin ang ating testimony dito. Andyan yung ang pastor ninyo parang gustong sapakin, gustong bantaan. Andyan, napakadami yan, mga kapatid. Andyan yung nakikipagbuno ka sa sarili mo. Sabi ko nga, Panginoon, tuloy lang kami. Tuloy lang ako. This time, tapos na natin yung ating 9th year, yung 10th year natin, mga kapatid. I don't know what is the relevant of 10th year, anak. I-research nga natin yon. Ang gusto na natin, mag-multiply na tayo, mga kapatid. If the Lord will only give us this kind of ministry, mga kapatid, so be it. Masaya na ako. Pero, ang Panginoon, laging tumitingin, ano ba ang naging bunga mo? Ano ba ang naging outcome ng pagiging Kristiyano mo? If your prayer ay madala mo yung asawa mo, ang pamilya mo, that's good. Igapang natin sa panalangin. Pero huwag tayong titigil. Because our goal, this 2026, is to multiply. Bagamat may binabanggit ang Biblia na add, and all these things shall be added. May multiplication pa rin diba? Add, pero binanggit all these things. Diba parang, pag tinignan, addition yun pero pag tinignan mo yung all these things, multiplication yun, mga kapatid. Yung bang 1 kilo lang dati, ngayon 2 kilo na. Yung ganito, ganyan, dumadagdag, dumadami na. Ang isa sa pinagpapasalamat namin sa Panginoon, just a testimony, bago ako mag-close. Nabanggit ko na ito parang in the middle of Bear Month. Dahil sa paglilingkod natin sa Panginoon, yung aming bigas na dapat bibili namin sa loob ng 1 taon, hindi na kami bumili. Ipinrovide ng Diyos. May mga nakaimbang akong bigas, ganyan-ganyan. Umabot ng 1 taon. Maliban yung mga bigas na dumating sa atin nung, kailan tayo nag-evangelism ba yun? Maliban doon, mga kapatid. Dumami. Hindi ko akalain na dadami last year na hindi kami bumili ng bigas. May tatanda ka bumili ng bigas tayo? Dahil, hindi nga tayo naubusan Parang meron tayong, nung mauubos na, mga kapatid, pag umaatin ako ng conference, may uwi akong bigas, lagi. Sabi kong galing ng 2025 hindi kami pinagkulang ng Panginoon. Mga kapatid, ano yung ibig sabihin? God will supply. Ang Diyos ay patuloy na magsusupply. Kung nagtatrabaho ka, nagnegosyo ka, God will multiply. God increase you. God will promote you. God will give you another opportunity. Yung bang hindi ka lang doon, meron ka pang dapat gawin para pagpalain ka ng Diyos. Okay? So let us pray. Mananalangin na po tayo. I hope na tayo po ay blessed ng Panginoon. Ang aking panalangin ay not only sa isang pamilya, kundi sa lahat ng mga membro, lahat ng nakakaparinig ng salita ng Diyos.
Manalangin po tayo. Dakilang Diyos, maraming salamat po. Na narinig namin ang unang mensahe ngayong taon. And I don't want to be selfish. At ayaw kong agawin ang bagay na dapat sa inyo. Kung kayo'y naglilingkod sa Panginoon, alam mo kung anong klaseng paglilingkod ang ginagawa mo. Pag may kahalong personal o karnal o emosyon ang paglilingkod, mauulit uli ang nangyari 3 years ago. Nakita ko ang mga pamilyang nagtapat, ngayon binibless na sila. Hindi nila binase ang kanilang paglilingkod sa ibang tao. Kaya makikita natin yung talagang seryoso, hindi seryoso. May mga bystander din na hindi ganun. Pero mga kapatid, we have to check para i-bless tayo ng Panginoon this 2026. Tumayo po tayong lahat. Ay po'y mag-ready sa ating paglapit sa Panginoon. Of course, mga kapatid, sa isang puno na itinanim, para magbunga ito, may tinatawag na grafting. May tinatawag na pagtabas, pag-alis ng mga ilang sanga. Sa church natin, it can be done, it can happen, pero huwag tayong bumase sa paglilingkod natin dahil nakatingin tayo kay pastor, sa pamilya ng pastor. Huwag pong ganon. It is a personal ministry natin sa Panginoon, our personal worship sa Panginoon, at dinidil tayo ng Panginoon personally. Just be serious. Huwag mo lang makita sarili mo na tumayo ka ngayon, nagpunta ka ng church, okay na. Hindi po ganon. You have to have a commitment. You have to see the discernment ng Panginoon sa buhay mo. Pagka hindi mo nakita yan, sayang. You can come, sabi mo, Panginoon, thank you for your word. Pagod ako, naantok, pero I listen to your word carefully, Panginoon. And this is the key to success. Para magtagumpay ako. At pag nangyari yan, kapatid, I tell you this, magpapasalamat ka sa Panginoon. Huwag kang tatamarin, huwag kang hihinto. Marami kang magiging balakit dyan. Andyan ang tukso ng dyablo. Pero huwag kang titigil. Sapagkat kung ang kaligtasan ay sinampalatayanan mo na ikay pupunta sa langit, that is eternal. Mga kapatid, kahit ang blessing sa lupa kayang ipagkaloob ng Diyos. Kahit dito pa lang, magawa na natin nag-e-enjoy ng mga divine nature ng ating Panginoon. Mga divine gifts ng Panginoon. You can come, sabi mo, Panginoon, I will make a plan, I will make a prayer, participate, kung ano po yung pinag-uutos ninyo. I know it's very hard sapagkat maraming gawa ang dyablo. Pero have a commitment sa Diyos. Huwag sa akin, kundi sa Panginoon. To multiply in 2026. Maraming salamat po, dakilang Diyos. Pagpapalain niyo po ang inyong mga anak na nagsilapit. Even sa aming online, kung merong pong nakapakinig ng buong mensaheng ito, I'm praying na Panginoon na i-bless niyo rin sila. Sa kanilang mga trabaho, sa kanilang pag-aaral, sa kanilang pamilya. Especially, Panginoon, kung anong bagay ang kanilang ilalapit personally. Bilang inyong lingkod, dakilang Diyos, wala akong ibang desire ang naisin, Panginoon, maliban ng kaligtasan, kundi sila'y inyong pagpalain pa. Multiply, to increase, to abound more,
this 2026. Oh God, please, tulungan niyo po kami na ma-accomplish namin ang inyong pinapagawa ngayong taon. Tawarin niyo po kami kung may pagkakamali. Maitama ito sa pamamagitan po ng aming pagpapakumbaba. Maraming salamat po sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. At amen. Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. This month of January din, mga kapatid, nakalimutan ko, ay magsisimula na po tayong magsarado ng ating second floor. Okay? At yung ating construction ay tutuloy na po natin. Kung ano na yung pumasok, and then yung ating mga officers sa ating pagbibilang ng pera, ihanda nyo na rin yung report po ninyo, yung pumasok na pera at lumabas na pera, yung mga expenses natin, and then yung ating mga ministry this 2026. At salamat sa mga instrumentalist natin, sa mga nag-i-improve. And then, Ma'am Joyce already make a special number. Mami, gawa ka na rin ng special number for the whole year. At para sa ganun, ma-forward na natin. 2 months pa lang. At pati yung ating soul winning, ating evangelism, and then yung ating pong baptism. Pag-pray po natin mabuti ang takbo ng ating church at tayo po ay pagpalain pa ng Panginoon. Okay, meron po tayong konting pagsasalusaluhan dyan at yan po ay niluto ni Ma'am Joyce. Atin na po itong meron ba tayong lalagyan dyan? May lalagyan pa tayo. Okay, para na sa ganun magko-choir practice tayo. Okay, sige po. Again, magandang umaga po sa inyong lahat at pagpalain tayo ng Panginoon. God bless you and Happy New Year! Kamayan po tayo.